us all stand up. And let us pray. Close your eyes. And let us feel the presence of our Jesus Christ. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you for this day as we go, Lord God. Please let them, these students, Lord God, the knowledge and wisdom so that the lessons will be understand the word for them. So give me strength and knowledge, Lord God, sa ganun. Kung ano man pong lesson ang aming tuturo, isa na nila pong matututunan. Kung ano pong mga balakid sa kanilang mga buhay, naway po ikaw mag-ahari sa bawat isa. In Jesus' mighty name, Amen. Good morning, class. Good morning, sir. Okay, please be seated. So, how are you today? Kamusta kayo? Hindi okay, sir. Hindi okay. Mabuti? Hindi okay, sir. Bakit hindi okay? Sir, nabugbog ako. Nabugbog ka? Bakit? Magsaksak? Sa AP? How about sa mountain? Sir, pakita. Atay. Ba't yan nabugbog? Mamaya yung grade. Bakit? So yung grade ninyo, maybe, di ko pa kasi nakuha. Maybe tomorrow? No? Tomorrow na lang. So ngayon, about the attendance. So absent is si Baby Ray. So siya na yung absent. So very good. So now, i-reiterate ko ulit yung rules natin. Once I started talking here, you should stop also talking there, the lady on the other side. So if I started talking here or lecturing you about our lesson, dapat you should shut your mouth, then lend your ears, and then focus on the class. Now, malinaw ba doon sa ating rules? Yes, sir. Okay, very good. Ano yung lesson natin kahapon? About first aid, and what is first aid? Ano? Unang-unas, ano yung 5 characteristics of 5 good leader? Gentle? Observant? Resourceful? Takbo yung isa? Sympathetic. Okay, very good. Ngayon, I want you to analyze these pictures. Ano yung mga napapansin ninyo? Anong napapansin ninyo dito? Sabihin nyo na. Injuries. Injuries, ano ba? One accident. Accident, ito ba? Ito, ano? Di ba lahat ito is an accident? Pero ano yung severe accident? Yung nando sa... Ito? Sir, yan. Kasi nagbitungguan, ano pa? Ito pa, kasi nabunggo. Pati yung nando sa ice, sir. Nando sa ice. Lahat yan isa na part of na accident. So ngayon, you're going to watch and then isipin ninyo or list down kung ano yung mga materials ng isang first aid kit. No. So yun yung mga laman ng isang first aid kit. Sino sa inyo dito ang may first aid kit sa bahay? Yung kompleto. Ano yung mga laman ng isang first aid kit? Labs, medicines, cold compress, One bottle. scissors, medicine, aspirin, Cotton, sir. cotton,
aksidente, magagamit mo siya. Yung mga mild lang, no, mga hindi naman masyadong delikadong sugat o accident doon lang sa loob ng bahay, at least meron tayong first aid kit, no? Mayroon tayong pagbigay ng unang lunas. Napaka-useful yan kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, yung mga 20s, syempre hindi natin may pagkakaila, yung mga kapatid natin, pamangkin at age of 2 to 3 years old or 4, di ba mga kasama yung mga yan, makulit. So naglalaro sila. Mamaya nasugat yung kamay, ano pa, nag-away, nagprogram ng baso, ano pa. Nag-bukol, di ba? Pwede din naman yung verbal, pag sa mga bukol ng mga external. Pero yung mga internal wounds na, yung mga malalim na sugat, yun talaga kailangan ng medicine or mga first aid kit. So dapat, kayong lahat, meron kayo nun, pero dapat din may alcohol doon, hindi yung binanggit yung alcohol. Hindi. Ngay. Nagdigos ka sa akin. So yun, dapat may alcohol, ano pa, agua. Hindi nyo naman yung agua. Wala doon sa video agua, ano yung agua? Bumubula. Bakit siya bumubula? Yun. Bumubula siya kasi pinapalutan niya yung germs. And then yung cotton, yun naman yung pang-sip-sip. Ang sip-sip ng germs. Hindi ko sinasabing sip-sip kayo Kasi yung mag-absorb mag-i-absorb niya yung dumi doon sa sugat. Sisip-sipin. Tatanggalin niya. Tanggalin na natin yung sip-sip. Nagiging masama ako dito. So ngayon, please everyone, please read our objectives. Understanding of the emotional impact of pain and injury, exhibiting compassion when supporting individuals experiencing physical distress, and perform basic first aid techniques such as bandaging and stabilizing injured areas, using appropriate tools and procedures to reduce pain, prevent further injury, and promote life-preserving care. So, naiintindihan yung objectives. So, ang ibig niyang sabihin, dapat, kapag na-identify natin yung sugat, mabigyan natin ng lunas, then lagi natin isipin, dapat yung pasyente, hindi niya mararamdaman yung sakit. No? Kaya natin siya nilulunasan dahil nang sa gano'n, yung kanyang sugat ay malunasan. And then dito naman, sa pangalawa, sinusupporting natin siya doon sa physical activities niya. Kung nasugat siya, kung may nangyari sa niya accident, dapat comfort na natin siya, no? Baka mamaya kasi pinapagalitan natin dahil sa nangyari. Siyempre sa bahay, di ba kapag nasugat kayo, di ba pinapagalitan yung nanay niyo? Ano sinasabi? Hindi naman. Di ba? Bunggo na. Kinatangam. Kinatang na. Ha? Oo. Gastos man eh. Di ba? Ganun yung mga parents natin ngayon. Wala naman pera. Ganun yung mga sinasabi nila. And then dito naman, later on kasi, you're going to do a role play. Kung sino makakita ng pogi, Opo, sir. Nandito na ako. tumingin sa picture. Wag, guys. So yan, later on kasi, you're going to perform a role play in this lesson. No? Dapat makikita natin doon kung paano kayo magbigay ng isang first aid sa isang pasyente. No? May mga senaryo dyan. Joke naman ako. Basta may senaryo yan mamaya. We have 5 scenarios, then you're going to group 5. No? May count na yung mamaya. Then what is ABC? What is ABC ng
Bacteria ang V. Ano naman ang C? Vitamin C. C, center. So tamang sagot ay the airway, the breathing, and then the circulation. Okay, walang nakakuha ng answer. So ano nga bang airway? Ano nga bang airway? Yung kwanse rin dinadaanan ng hangin. Dinadaanan ng hangin. Wait, can somebody read the airway? So ibig sabihin yung airway, kapag ito sa isang senaryo, nandun siya na nawalan ng malay. So si first aid, i-check niya yung airway niya. Ang gagawin niya, ititilt niya yung head, then open yung mouth. I-check niya yung dito sa loob. Kung wala kang nakabalang na pagkain or something, dito, yung airway, yung daluyan ng hangin. No, dito, i-check niya kung clear ba o hindi. So next, i-check niya ganun na, and then open your mouth, then check niya kung may nakabara o wala. So yun ang airway. So breathing, can someone just learn? Pakibasa? If clearing the airway doesn't restore breathing, rescue breathing should be administered. After yan, di ba, tinilt na natin yung head, inopen natin yung mouth, and then sa breathing naman, i-check mo naman kung may lumalabas na hangin o wala. Nagigets? So, nung una, sa airway, i-check mo kung may nakabara o wala. And then sa breathing, i-check mo naman kung humihinga o hindi. Nagigets? Then lastly, circulation. Ano naman ang circulation? Yes, na naman. Sino ang pwede magbasa? Cedric, pakibasa itong circulation. Tumayo ka. Willingness to breathe, maintaining blood flow is critical process correction. If the person remains unresponsive, checking their pulse is necessary. If not, Pulse. consider chest compression should be initiated. Initiated. So, balik nga tayo sa breathing. I-check niya yung katabi niyo kung may hinga o hindi. Hindi. Check niya nga. Sir, hindi. Sir, hindi, sir. Hindi, sabi niya nga. Check niya kung dibdib niya. Check niya nga kung may hinga. Okay, wait lang. Okay, circulation. I-check niyo nga yung sarili niya kung may pulse. Alamin niyo yung pulso ninyo. Check niyo nga kung may pulso pa kayo. Baka mamaya wala na. Wala na. So, mag-hit na. Mag-hit na ba kung wala ng pulso? Sir, wala na, sir. Manhid na, manhid na. Wala na ba yung pulso? Okay, tingin sa Sir, Corby. manhid na, manhid din sa Tingin sa Corby. So, Ang pogi ni Benz. kung wala ka ng pulso, eh, kung wala ka ng pulso, then you are a zombie. Kayo yung Walking Dead Season 10. Kung wala ka ng pulso, then syempre, patay na tayo. No? So, dito naman, di ba na-check na natin yung airway kanina? Then check natin kung may nakakara o wala. Then check natin kung may hinga o hindi. Dito sa bulatan niya, and then check natin yung pulse kung patay o hindi. Kasi, makinig na. Makinig sa teacher. Makinig sa pogi. Okay, AJ. Kasi, Pakinggan kita. makinig kayo, may dapat yung malaman. No? Pogi daw ako. Ngayon na, dito, chinecheck yung pulse. Yan. Bakit natin chinecheck yung pulse? Kasi minsan, may mga taong nakahilata na unconscious na may pulse pero walang hininga. Nagigets? May pulso ka, pero may mga tao na walang hininga na luwag na ilalabas. May tao ganun. Pag i-unconscious ko.
yun. Ayan. Kung may A, B, C, may D and E naman kung kinakailangan. So, ano naman doctors? May D and E naman. Ano ang D? Pakibasa? Can someone read? Defibrillator. Guys, kung may nagbabasa naman dito, Jester, you should sit properly. Okay. Yung mga natutulog dyan, sit properly. Na, okay. So yung please ko naman makikooperate kayo. Pag may nagsasalita o may nag-recite, nagbabasa, you should lend your ears. Pwede. Di ba sabi ko kanina, once I started talking, dapat you should shut your mouth. Kung kinakailan kayo magsalita during recitation or something, may tinatanong ko, then it's time to talk. Huwag kayong magsalita ng salita dyan kung hindi ko lang tinatanong. So dito, sinasabi niya yung D, disability assessment kapag severe bleeding. So, ibig sabihin niya, kung na-heart attack ka, then nagsisevere bleeding ka na, then yung E, examination, then you're going to gamitin ko yung AED, Automated External Defibrillator. Ito yung tinig niya, Automated External Defibrillator, yung AED. Ito naman, ito yun. Ginagamit yan kapag severe bleeding, kung wala na talagang hangin, walang ding pulse, walang hangin na nilalabas. So, ginagawa natin yan. Then, ito yung CPR. Ano nga bang CPR? Cardiopulmonary resuscitation. So, ito, ganyan. Ganyan na. Then, 24 counts. 24 counts. Ano ito sa inyo? 24, then, Sir, meron ba yung ginagawa nila pag Ano? mamamatay na si Sir, yung kukuryente na dito mo? so ginagawa natin yan during sa heart attack. Okay, meron Heart siya attack. nakalagay dito. Yung mga nahihirapan huminga. So dito, okay na yan. Huwag mo na kayo magsulat. Yung mga kanilang chronic. Sir, kumuha niya, Sir. Dito naman, kahit sino pwedeng mag-operate ng AED. No? Kasi manual yan, hindi automatic. Kapag in-operate mo gano'n, napapayag na rin yung mga decibels doon sa hospital yung clear. Yung ginagano'n nila. Yan yung AED. Kasi nga lang, syempre, yun kompleto. Ito scroll lang yan. Ang emergency. Nakakatulong kasi ito kasi sinasalba natin yung buhay ng isang tao. Delikado na talaga. Lalo na kung nasa mga tayo sa isang pribadong lugar lang. Ang ingay niya dyan. Bakit? Ha? Makinig muna sa akin. Pakibasa ito. The next one. Pakibasa mo, Jerry. The number 1. Bakit ayaw mo? Hindi ka marunong magbasa. Tuturuan mo ta. Ha? Alexa, please read the number 1 and 2. 1 and 2. Basahin.
Example. Dito naman dito, kapag ikaw ay malalim yung sugat, dapat you should panaluin mo ng running water, yung cold, nang sa ganun magsara o magkuhan yung tissues mo, mag-heal. And then tatakpan mo siya ng gasa, yung gas. Nakita na ba yung ganun, yung protein na parang may box. Pinuputikot sa sugat. Yun yung gasa. And then, tatakpan mo siya ng malinis na tela, hindi yung marumi ha. Kasi pag marumi, may infection niya, magkaroon ng nana. Then, dapat yung tela, hindi yung makapal. Yung manipis lang. Para yung may compress ng konti. Then, sa pakibasa sa number 3, brainstorm number 3. Hard blood loss. Tike. Sir, pwede palisin nyo to dito? Okay. Ang kulit-kulit na sir. Makulit ka daw alis mo, hindi pa rin ang mo. Sir, doon mo. Ikaw din. Sir, magkakalit. O, doon yung katabi na yung dalawa. So, dito ang sinasabi niya, maglagay ka tayo ng mga wood, pressure, ibig sabihin pwede naman panyo, pagpapantaligan, di ba natakpan na natin ng gasa? Di ba may gasa na siya? So, dapat, talihan na din natin ng panyo or something, or bandage, nang sa ganun makompress yung sugat. Then, pang-apat, ibig sabihin, kapag ikaw nasugat dito, i-elevate mo yung sugat mo dito. Bakit? Bakit? Kaya? Kasi kapag nakaganyan ka, mauubusan ka ng dugo. Lahat ng pupunta dito dapat elevated, ibig sabihin dapat pantay yung pagdaloy ng dugo mo. Then ibabalik mo ganyan. Then tatalihan na ganyan para nakaganyan siya. Tatalihan dito. Then number 5, pakibasa. Magaling. Ang ibig niyang sabihin dito, kung di ba nahugasan mo na, nalagyan mo na ng gasa, nalagyan mo na ng tawag nito, yung cloth or bandage, pang-apat, elevated na dito. So dapat kung maglilinis ka, di ba tatanggalin natin? Kung hindi pa maayos ang inyong sugat, huwag mo munang tatanggalin yung gasa. Dapat, papatungan mo ulit ng isang layer, nang sa ganun, yung sugat mo hindi mag-open na. Ibig sabihin, madaling mabirnit. Di ba nung nasugat ka, natatanis na kayo na mag-unga, mag-open wound. So, dapat dadagmunin ng gasa, and then tatalian mo siya ulit. Pero kung okay na yung sugat mo, tanggalin mo lahat yung gasa, then apply ointment, and then ang sa ganun, hindi na siya magdurugo, and then talian mo ulit ng bandage. So, na-gets? Pag ugasan mo, ugasan mo yung sugat, number 1, number 2, lagyan ng gasa, number 3, talihan mo ng manipis na tela, number 4, albeit elevated, so dapat andito, para yung daloy ng dugo, hindi lahat ng dito ang kailangan dyan, hindi lahat ng dugo mo pupunta dito, so dapat elevated. Then number 5, lilinisan mo siya, tanggalin mo, i-apply ulit ng isang gasa kung hindi pa maayos ang sugat. Then kung okay naman na, tanggalin mo na lahat ng gasa, then lagyan ng ointment, betadine, then talihan ng bandage. Nag-gets yung flow? So ngayon, 9:30, so may 10 minutes pa tayo. So now, ito yung sinasabi kong scenario, no? Mamaya, we're going to count 1 to 5, no? Dito sa mga scenario na ito, dapat during the presentation, makikita natin doon yung nagpa-first aid, tapos isang biktima, example,
na-choke siya during while dining out. Dining out, kumakain na. While kumakain, na-choke, suna, nabulunan. So, ibig sabihin, siguro sa'yo nagsasabi, while kainan, may nag-first aid sa kanya, pwedeng abdominal process or pag dito or pwedeng tubig, then that's good. Sa presentation. And then second one, wala yung magbibilang kasi hindi ganyan yung strategy ko sa pagbibilang. So, start counting. So dito, a person collapsed suddenly due to heart attack, nawalan siya ng malay. Nakolapse siya. Siguro, kuya, di kumain, nagumagahan, stress, ano pa, talaga may sakit sa puso or yung napapindutan, then na-heart attack siya. Mga ganun. Kaya na bahala doon. So number 3, someone suicides anemia, yung sinasabi ko kanina. Example na lang, sa bahay ninyo, nag-prepare kayo ng pagkain, ay luluto ninyo. Then accidentally, nasugat ninyong kamay o natusok ninyo, tapos malalim ng sugat. So ito yun na number 3, ano yung gagawin ninyo? So si first aid, sila first aider, kayong bahala kami gagawin nyo, basta nakita natin doon kung paano nyo lunasan ng isang pasyente. And then number 4, student faints during school assembly. Example na lang, si principal ako, nagpapa-assembly ako. Siguro, may isang baka yan, nawalan ng malay kasi hindi siya nag-alaan. Kuya, pagod, ano pa? Stress. Di ba ngayon? Ano ba dapat yung gawin, no? Next, number 5, a hiker shows a sign of heat exhaustion while hiking. Dito naman pwede kayong may vlogger siguro, ano pa? May nag-vlogger, tapos nag-hiker eh. Pinakaliwanag nila, mag-ingat tayo dito kasi ba madulas, tapos tagalabang panahon, napakainit, napakapirik. Baka mamaya may stroke tayo dahil sa sa init, ano pa, ma-high blood. Basta bakit yung sa heat exposure. So yun, no? Mamaya na yung magbilang. So dito, each group dapat will grade includes dialogue and actions. They will assign the following roles. Dapat yung actor, yung actress or actor, magampanan nila yung kanilang role. Kung ikaw ay the victim, dapat makita mo na nasasaktan ka. No? Makita mo na imaginary na ikaw ay nasugat. Then, makita mo na nasasaktan ka. And then, dapat naman si rescuer, yung mga nurse, dapat naman si rescuer ay gentle. Diba? Tapos na yung 5. Isipin niyo yung 5 characteristics of first aider, i-apply nyo dito sa paggagamot. No? Be gentle, observant, resourceful, tactful, and sympathetic. I-apply yan, ha? And then, papanoorin namin kayo dito sa kaso. So, ang presentation will be the maximum of 5 minutes. Ay nako, kahit magsinipakan kayo, hindi ganyan ang strategy ko sa pagbibilang. So, stop counting. Stop lipat ng upo-upuan. Basang-basa ko kasi isip nyo kaya ay ako. So yung rubrics, kapag prepare kayo, pinag-prepare niyo rin ito ng maayos, then 5 points. Pero kung hindi naman masyado, o sakto lang, 4 na puntos. Pero kung nasagit lang, kung prepare lang, 3 points. Pero kung hindi kayo prepared talaga, nagkitang-kita naman na hindi prepared, 2 points. So sa content, dapat natumbok ninyo yung senaryo, dapat 5 points daw. Kulang tumbok nyo ito, yung journey, natumbok ninyo yung collapse, heart attack, then yung nasugat, then faint, and then heat exposure. Kulang tumbok niyo yan, will be 5 points, no? Pero kung hindi naman napag-dump list lang, ibig sabihin 4 points, kung 3 sakto lang, hindi masyado, 3 points, then kung hindi talaga natumbok yung content ng senaryo ninyo, 2 points. Then sa acting or dialogue, dapat dito, i-apply ninyo yung 5 characteristics, no? Kung ikaw sa rescuer, i-apply mo yung 5 characteristics, the gentle, ano pa,
observant, resourceful, tactful, and sympathetic. Tapos naman si acting, yung biktima, ipakita mo na ikaw ay nasasaktan. Siyempre, isipin mo na lang. Isipin mo, ikaw ay na-disgrasya, na-choke ka, siyempre, masakit sa lalamunan, di ba? Tapos kung nasulatan ka, ipakita mo na nasasaktan ka. Isipin natin na tayo ay nasa hospital, isipin natin na tayo ay mga nurse. So di ba ang mga nurse sila ang mga kamay at paa natin kapag tayo nandun sa hospital? Yung mga bagay na kaya naman natin gawin ginagawa nila. Example, pinapainom tayo ng gamot, pinapakain. Di ba kapag may kailangan tama yun. Kapag hindi kaya na nagbabantay, na magpalit ng diaper, sino ang tumutulong? So, ganun tayo dapat maging one tayo. Care tayo sa mga patient natin. Dapat yun din yun. Makikita natin doon sa roleplay ninyo na care kayo. Mahal ninyo yung trabaho ninyo. Then, tulungan ninyo ng maayos ang inyong pasyente. So, let's start with counting. Walang lilipat ng upuan. Walang lilipat ng upuan. Then, count 1. 1 to 5. Ulit. 1. 1. 1. 3. Next. 3, 5, 1, 2, 3. All-around tumayo. All-around tumayo. Then you should write your hands. All-around tumayo. Then isulat ninyo yung mga group mates ninyo sa isang papel. Sige na, sige na. Ano yung next susulat? Sulat nyo natin kayo. Group mates nyo. So today are half day lang, no? So bali mga 11:30, may magbabantay dito sa inyo? Wala? Maglilinis kayo din yung upuan ninyo. Okay na? Lalo mo po ng group 1. Dapat mamaya, walang gagi. Ito, tayo ka muna isa din. Tayo ka muna. Dapat yung upuan ninyo, gaganito nyo ha. Ganito. Adi very good kayo. Then group 2, tumayo. So our presentation will be on Friday. Practice focus, no? Sa time natin, pag-practice kayo. Pero mamaya, pwede na kayo mag-set ng mga ninyo. Sinadyo ay sinadyo. Group 1 na ito yung sa inyo, ha? Group 1. Okay na? Okay na? Upo ng group 2, tumayo group 3. Tumayo group 3. Group 3, tumayo group 3. Then isulat ninyo sa isang papel ng group nyo. Hindi ko naman kukunin yan, kung ginag yan, pagbasahan nyo lang. Basta yes. Pero tayo na. Upo na. So tumayo lahat ng group 4. Group 4. So sulat niya sa papel group 4.
Boss. Group 4 kinukuha. Palimatan na pa siya. Okay na? And then group 5, tumayo. Di ka bi. Kopyahin nyo na yung mga senaryo ninyo. Kopyahin nyo na. This is group 1, group 2, group 3, group 4, group 5. Group 5, tumayo. Ilan sa group 1? Ilang member? Ilang member sila? Sa group 3, ilan kayo? Ilan ang group 3? 6. Group 4, ilan ang group 4? Ilan ang group 4? Ilan ang group 4? 5. Then ilan ang group 5? 4. 4 na? Ilan kayo sa group 1? Lipat yung isa. Sa group 1, lipat yung isa doon sa group 5. Alam mo, ang sinasabi ko, group 1, lilipat doon sa group 5, isa lang. Kayo bahala kung mag-usap. Kasi sa kinabahala doon. So ngayon, bukas, pwede mo po. So bukas, mag-practice kayo during our class, babantayan po kayo. And then by Friday, represent natin, no? Represent niya. Yung quiz ninyo, siguro, magbigay na lang ako ng panibagong quiz kasi hindi pwedeng isend ko to sa GC. Kasi pwede yung sagutin niyan through AI. Hindi yan. Basta tayo. Diyos ko, basang-basa akong isip ng bawat estudyante. Bukas. So, yun lang. Thank you class. We now go to your